Magandang araw sa inyo, umaga man, tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyo. Muli, nagbabalik ako, Brother John, ng Kayoke Pananampalatayang Katotohanan. Meron lang ako nice i-share sa inyo. Yung mga nababalitaan natin sa Pilipinas, nababalitaan ko, ay, sino nga ba sinasabi ko yung, kasi matagal nang hinihintay ng Pilipinas yung maging member ng United Nations Security Council ng Pilipinas. Na-bypass kasi nabigo ang Pilipinas eh. Kasi ayun ang news din dito na ano ko. Kasi kailangan ng Pilipinas ang position na yun sa United Nations Security Council. Kasi para ma-counter niya ang China. Pero dahil ito konting ano lang to, konting pagpapaliwanag sa sarili kong conviction. Yung mga gulo sa Pilipinas tulad ng sa Senado, alam natin ang Senado is below zero na yung klase ng yung mga nangyari dyan. Balitang-balita sa buong mundo yun. So nakita ng iba't ibang bansa na hindi safe ang Pilipinas na maging pinuno ng Security Council kasi makikita nyo sa Senado, namaril yung Sergeant at Arms at hindi lang yun, yung Pilipino ay dating member ng ICC, hindi isinorender ng Philippine Senate yung may kaso sa Pilipinas na si De La Rosa. Sabi ko na nga ba, ito yung, kasi konti lang sa inyo nakakalam siguro, nagbabasa ng ganun. Matagal nang nag-aano Pilipinas sa Security Council. Para ano yun eh, para ma-counter talaga yung ginagawa ng China sa mga islands ng Pilipinas. Para hindi sila makausad, ibig sabihin. Ngayon, napunta sa, I think, Kyrgyzstan. Ngayon, nakikita natin yung nawalang malaki. Dahil loss of trust sa justice system siguro ng Pilipinas, yung international community. Dahil sinisiguro ko sa inyo, nakikialam na ang China dyan. Ang China ay nagbubuhos na ng mga pera nila. Kasi, compare doon sa mga islands na inaangkin nila, sa mababawi nila kapag nakontrol nila ang buong South China Sea o West Philippine Sea, ay lahat ng dadaan doon, merong kotong, merong kota, merong bayad, ibig sabihin. So, pipilitin nilang pilayan ang United States at yung mga allied countries niya, yung EU, European Union, kasama ho yun. So, makikita natin na ang demonyo, ang devil ay talagang inuudyukan yung mga nasa politics. I know they're using the Bible pa nga eh. They're just discussing pa the Bible, pero makikita natin na nakakapanlumo nang hinayang ako. Siguro sa inyo hindi nyo napupuna yun. Pero ako matagal ko nang binabantayan din yun. Na sana makuha naman ng Pilipinas ang Security Council, maging member ng Security Council ng United Nations. Kasi malaking impact yun para sa tinatawag na pagpigil ng pananakop ng China either sa Taiwan at sa mga islands sa West Philippine Sea na nandun sa tinatawag na EEZ ng Pilipinas. Habang ang mga Chinese communists ay tumatawa sa nagkakagulong Pilipino sa Pilipinas, sa Senado, division, hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo napupunaho yun, mga kapatid? Makikita natin yung religion dyan, hidwari ng, kasi, yung merong kanya-kanya silang manok na politiko, di ba? So nagkakaroon ng hidwaan.
At hindi natin alam kung saan pupunta ang Pilipinas. Hindi natin alam. Diyos na lang nakakaalam. Yung mga nasabi ko sa inyong mga sa preaching ko ay kumikilos ang Diyos, meron siyang tinatawag na isang tao na para mamuno. Kung hindi mamumuno yung isang tao na yon, ay pamumunuan kayo ng Communist China. Darating ang oras at araw. Kasi kapag hindi binago ng Pilipino ang kanyang ugali at pananaw patungkol sa tinatawag na katapatan, at hindi lang katapatan sa Pilipinas, sa Constitution, kundi katapatan sa Diyos. Kapag wala ho ang Pilipino noon, ay darating oras at panahon, baka magkaroon ng tinatawag na Filipino without a nation, yung a people without nations, tulad ng mga Hmong people, yung mga iba pang bansa, iba pang mga lahi ng tao na tulad ng mga gypsy. Tao sila, mga komunidad sila pero wala silang bansa. Sana naway hindi mangyari sa Pilipinas yun pagdating ng araw. Meron nung babasahin dito sa Luke chapter 16 verse 1 hanggang 15. Basahin ko. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. Taong mayaman, may katiwala, parang CEO niya, kanang kamay. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. So merong taong nagsumbong na nilulustay ng katiwala niya yung ari-arian niya. Verse 2, kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang iyong ulat o give me your report. Ihanda mo ang iyong ulat ng iyong pangangasiwa sapagat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko ng aking gagawin. Maaalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. At tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot dito, 100 tapayang langis po. Ito, ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. Sabi ng katiwala, at tinanong naman ng isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Bago ko ituloy ito sa ito ganitong sistema ng Pilipinas. Ang mga tagapamahala ng bansang Pilipinas ay mga inelect sa posisyon, kinonfirm ng commission on appointment, inilagay sa posisyon na yon, tsaka kumuha ng mga exam pa, civil service. Sino ang amo natin sa Pilipinas, mga kapatid? Kung kayo ay nasa gobyerno nagtatrabaho, sino ang boss natin? Mga taong bayan. Mga Pilipino, mga taong bayan. Kaya yung katiwala, kinukurakot niya yung ari-arian ng taong mayaman. Ang tunay na taong mayaman, dapat ay ang taong bayan.
Subalit nilulustay niya pala. Yung lustay na ito, narinig ko rin to sa mga politiko o sa mga tao na sinasabi, yung isang vice president, lustay ang tawag sa kanya. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Merong whistleblower. Tandaan ninyo, yung parable, ginamit ng Panginoon to just to open up our eyes. Matthew chapter 13 verse 34 hanggang verse 35, nagagamit siya, magsasalita siya ng mga parabola o patalinghaga. Maging sa awit 78 verse 2, sinabi na ang Diyos ay magsasalita pagpunta niya sa lupa, sa earth, sa mundo. Pag nagkatawang tao siya, ay magsasalita ang Panginoon sa patalinghaga o parable. Kaya ito, punahin natin yung tusong katiwala. Nilulustay niya ang pera. Ngayon, pinagre-report siya. Kinakailangan, parang submit your SALN, submit your SOSE, o yung sa gobyerno sa Pilipinas. Ngayon ko lang alos naririnig yun. Na meron palang ganon. So, ang ginagawa niya ay nagkaisip siya na para mabigyan ako ng pabor ng ibang may utang sa boss ko, dadayain ko. Kung ang utang ng isa ay 100, ay papalitan niya yung halaga. Kasi siya yung katiwala eh. Katiwala siya ng mayaman. Katiwala siya kung katumbas nito ay taong bayang Pilipino. Ay ang sabi rito ay inisa-isa niya yung mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano utang mo sa aking amo? Sumagot dito, 100 tapayang langis. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. Di ba't ginagawa rin ito ng mga kurakot ng mga nasa BIR sa Pilipinas? Para hindi bagsakan na tinatawag na penalty, yung isang kumpanya ay pupunta ron, yung manunubang mga BIR collector, at sasabihin, ganito lang ang utang mo. Ganun eh. Ito'y, kada binabasa ko to, laging ang bumubungat sa aking alaala ay Pilipinas. Mga nasa gobyerno, mga nasa departamento. Di ba sinabi ko na sa inyo? 99.9% na mga Filipino politicians ay corrupt. They are involved in corrupt practices. Sama nyo na yung mga nasa departamento. Most of them corrupt. Meron akong kaibigan, engineer siya. Nakapasok siya sa Bureau of Customs. Nagtataka siya, inaano niya yung sa sa mga finansya tsaka yung paano lalabas papasok yung mga sa custom, di ba? Nagkakaroon ng corruption. Merong pinapayagan, imbis na magbayad dun sa gagamitan ng resibo ng custom ay sa kanila nagbabayad sa mga corrupt. May palalabasing ngayon, alam niya. Yung mga magwi-whistleblower, pinapatay pala nila, ina-ambush. So, ang ginawa niya, nag-quit siya. Nagpunta siya ng Amerika. Doon na siya nagtrabaho. Doon siya nakapagtrabaho sa Boeing. Doon yung pag-assemble ng mga eroplano. Doon siya nakapagtrabaho. Iniwan niya ang Pilipinas na corrupt. Kasi buhay niya magiging kapalit nun. So bibihira yung mga taong maninindigan, yung mga taong ayaw ng kaguluhan at yung ganong kasamaan,
umaalis sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, yung mabubuting tao, wala na halos sa Pilipinas eh. Nagtatrabaho na sa ibang bansa, namumuhay ng tahimik. So sad sa nangyayari sa Pilipinas. Ito pa sinabi ng isang tuso na mangungurakot na katiwala ng bayan. Ang sabi rito, isa-isa niyan tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tingnan mo ha, tignan ninyo. Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot dito 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo. 100 bags of rice. Etong kasulatan na yung pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala. Pinuri hindi dahil pinuring ang galing mo, hindi. Na busted niya. Ito pala ginagawa mo. Ito pala ginagawa mo sa pag-aari ko, sa kayamanan ko. At sinabi ng Biblia rito, Jesus said na sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Bagay ng mundong ito is yaman ng mundong ito. Ibig sabihin, kahit nag-accumulate ka ng wealth sa earth na ito, it's not yours. It belongs to the world. It belongs to this earth. Tandaan niyo yan. Because when we die, we cannot bring any, even single dime or cent ng pera at kayamanan. Kahit bilyonaryo ka, ilalagay ba sa puntod mo o sa tombstone mo na ikaw ay trilyonaryo, bilyonaryo? Wala. Pangalan mo lang and birth and then death day, yung birthday, tsaka yung araw ng pagkamatay mo. May nakalagay pa in loving memory. Kaya makikita natin dito. Ito yung sinabing eksakto ng Panginoon Kristo. Anong mapapala ng isang tao kung makamit niya man ang buong sanglibutan? Kahit ang yaman ng sanlibutan, kahit ang buong tinatawag na kontinente ng mundo, kahit ang kinimpan niya ang buwan, nasasabing kanya at araw, kahit makamit mo man ang anumang yaman, kung sa huli ang kabayaran, ang kapalit naman ay ang iyong kaluluwa. Kaya makikita natin dito na yung mga makasanlibutang tao ay cunning, merong scheme na katulad ng kay Satanas, gumagawa ng palusot paraan para katulad ng katiwalang ito na kurap sa binasa natin sa Biblia, na gumagawa siya ng anyong may kabutihan para pag wala na siya doon sa posisyon niya, ay mabango siya sa ibang tao na binigyan niya ng tinatawag na illegal discount o dinoktor yung tinatawag na resibo. Verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito. Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito. Makikita niyo yung kayamanan, wealth, gold, any diamonds. Lahat ng mga bagay na ito ay galing sa mundo. Hindi galing sa langit, kundi nasa mundo, galing sa mundo. Ito ay ginamit ng mga tao tulad ng ginto, silver. Ay ang halaga ng kabayaran sa pagtatrabaho mo sa kanila, babayaran ka. Kaya sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, Luke chapter 16 verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan na langit.
kung may yaman ka, kung ikaw ay inappoint as caretaker ng kayamanan ng bansang Pilipinas, ang sabi rito ay, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Dapat doon sa rightful owners na pupunta ang pondo ng bayan. Halimbawa, sa tinatawag na medical and education, hindi dapat binubulsa ng katiwala na yan. At hindi lang yon. Ang sabi na kung magawa na inyo iyon, maubos man ang inyong panahon sa paggawa ng mabuti, ibig sabihin na natapos na ang inyong taon sa paggawa ng mabuti sa mundo, ay may tatanggap naman sa inyo. Yung buong buhay mo, ginawa mo ang paggawa ng kabutihan hanggang sa tumanda ka at mamatay, ang sabi ng Panginoon ay mayroon namang tatanggap sa inyo. Tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan sa kalangitan. Nakikita ninyo? Sa Pilipinas, yung mga retired matatanda na, mga, babanggitin ko pangalan yung dating sekretary ng DPWH, si Bonoan, kung kailang tumanda, saka ka pa nakasuhan at na makukulong ng walang piyansa, ng walang laya. Naisip niyo ho ba yun? Kay sarap mabuhay sa mundo. Kahit isang pirasong dilis lang ang kinakain ninyo, tinapa. Huwag lang kayo na mailantad sa lipunan sa mga tao na isang magnanakaw. Di bali na kayo na hindi mayaman sa pagkatandaan ninyo. Kaya mga tao, ang mga Pilipinong nasa lipunan, politiko, departamento, nagnanakaw. Alam niyo kung bakit? Because they want comfort. Komportable. May air condition sila sa bahay, malaki bahay. Para sa sarili lang eh. Nakikita nyo? Puro lagi sa physical body lang ng mga taong yun. Magdadrive ng sasakyan, Lexus, o may bulletproof pa. Pero hindi nila namamalayan kung gaanong umaandar ang metro o ang mileage sa dashboard ng sasakyan nila. Umaandar din ang taon nila. Tumatanda sila. Kahit sabihin nila na meron silang jet plane, meron silang barko, at ginagawa nilang lahat ng kasamaan doon sa eroplano o sa barko, hindi nila namamalayan na yung comfort lang nila yon, physical. Laging sarili, gusto nilang kumain ng masasarap dahil meron silang pera. Mayaman sila dahil nakapagnakaw, kakain ng masasarap. But, makikita ninyo na one day, they will die. Mamamatay rin sila. And then, yung sinabi ng Panginoon na it's time for judgment sa mga taong gumagawa nun. Kaya sabi ng Panginoon, bilang mananampalataya sa Diyos, bilang mga nakakilala sa katotohanan at sa buhay na tunay na dapat na mapa sa atin ang buhay ng walang hanggan. Kaya sabi ng Lucas chapter, Kabanata 16, talatang 10, ang sabi, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan, which is the real wealth from heaven?
At kung hindi kayo makapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Makikita ninyo. Yung kayamanan ng bansang Pilipinas ay para to sa mga Pilipino. Ang tunay na may-ari ng Pilipinas ay ang mga Pilipino, hindi ang mga damakmak na mga kurakot na Pilipinong politician at nasa departamento. Para saan? Hindi ko maubos maisip dahil ba prestige? Sinabi na ni Jesus Christ kahit may prestige sila na na gusto. Tingnan nyo rito, meron akong babasahin dito na sinasabi na sabi ng Panginoon sa gabing ito, sa oras na ito, tingnan natin dito, merong sinabi ang Panginoon. Lucas, sa Luke chapter 12. Ito. Tingnan muna natin dito sa talatang 20. Pero bago tayo, ito, verse 16 muna. Tingnan natin to. Bago sabihin ng Panginoon yung actual words na gusto kong ipaalam sa inyo. Ang sabi, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasarap sa buhay. Verse 20, pakinggan nyo. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilalaan mo para sa iyong sarili? Gaya ng sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang linaw, God said to anyone, to anybody, na sinasabi niya, I'm rich. I'm not getting poor. Hindi na ako magiging poor anymore. Marami na akong business, magpapatayo pa ng business. At sinabi niya sa kanyang sarili na myself, siguro marap sa salamin, kinausap niya. Marami ka nang naipon sa mahabang panahon, kaya magpahinga na lamang. Retirement Pahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasarap sa buhay. Ang kinausap niya, sarili niya. Instead na ang Diyos, instead na magpasalamat sa Diyos, maaring sa tingin niya sa sarili niya, Diyos siya. Kasi nga, lahat ng mga negosyante, di ba? Pag magdi-deposit na sa bangko yan, they're grinning. Ngiting aso na sila. Abot tenga yung ngiti nila. Ganon ang mga negosyante. Ganon din ang mga politiko. Na once, hindi lang na-receive yung sweldo, kundi naka-receive ng mga malalaking kickback, ngiting aso na yan. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. God cannot be mocked. Sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?
Gaya ng sasapitin ng sino mga nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Si Jesus ang may sabi nito. Alam niya sa parable niya. Sabi ng iba, parable, parang gumagawa siya ng storytelling kwento. Minsan, merong ibang tao na nilalagay dyan. Kung ako tatanungin ninyo, yung parable ng Panginoon na to, kung saan niya nakuha to, parang moot and academic na to. Kumbaga sa politics, sa tinatawag na Supreme Court, nangyari to. May pinagkuhaan ng Panginoon ng kasaysayan na ibang taong ganitong-ganito. Alam niya. Dahil siya ay Diyos na nagkataong tao at bumaba. At alam niya kung sino-sino ang mga nagpasasa sa kayamanan, lalo na sa galing sa nakaw. Pag sinabing parable, nagsasalita ang Panginoon, kumukuha siya ng mga records from heaven, yung aklat, yung buhay nila, aklat ng buhay nila. Kasi may mga aklat ng buhay ang tao. Aklat ng buhay na ginawa nila at ang aklat ng kordero ng Diyos na kung saan doon nakasulat ang mga pangalan natin tumanggap sa Kanya. Pero yung isang aklat ng buhay niya, lahat ng ginawa niya nakasulat doon. Yung kanyang pagnanakaw, yung kanyang hindi pinagsisiyang mga kasalanan, nandun lahat. Mula nang ipinanganak siya at magkaisip. Kaya ang Panginoon, parang ano yan kukuha ng record files doon sa langit. Alam niya. Ito ay, yung mga ganitong kasaysayan sa parable, kasi kala ng ibang mga Christian, ay parable lang kwenta, gawa-gawa niya, hindi niya gawa-gawa yan. Nangyari na yan. Just like a moot and academic. Pinagkuhaan niya doon sa kalangitan, yung aklat ng mga buhay ng mga taong namatay na nung una. At ginagawa na aral sa atin na huwag nating tularan sila at gawin ang maling gawain na yun. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Lucas 12:22 ang sabi rito. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Life is important than clothes, your food. Ang sabi, paano ka mabubuhay kung wala kang pagkain? Ang buhay na binabanggit ng Panginoon dito ay buhay na walang hanggan. Hindi yung na short life mo lang dito sa earth. Yung buhay na walang hanggan ang binabanggit ng Panginoon. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga. Na kung ikay mabuhay, ay ang higit na mahalaga. Maraming kumakain ng masasarap na pagkain ay na high blood, na i-stroke, namamatay. Maraming mga tao nagbibihis ng magaganda na hold up. Hindi dahil sa sinasabi ko na ang hindi nakabihis ay hindi ma-hold up. Pag-iinteresan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tignan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Tandaan nyo, higit tayong mahalaga kaysa mga ibon, higit tayong mahalaga kaysa mga puno ng igos na isinumpa ng Panginoon. Higit tayong mahalaga kahit sa mga animals na yon na nilunod ng Diyos doon sa bahan ni Noah. Higit tayong mahalaga kaysa sa mga puno't halaman, sapagkat ang mga puno't halaman ay maari pang tumubo at mabuhay sapagkat wala silang kaluluwa. Ang tao ang may kaluluwa, kaisa-isang kaluluwa. Kaya importante ang kaluluwa na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon at magkaroon tayo ng tunay na ugnayan sa Kanya upang tayo, pag nawala na sa mundo, ay doon tayo sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Kaya sabi rito, tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay? O sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kita nyo ang worriness,
it shorten your life. Yung lifespan mo. Kaya huwag ka mag-worry. Lahat tayo nag-worry, alam natin. Kasi ang worry ay, kaya meron tayong worry ay, just to what? Just to ask God. Put our hope doon sa Diyos na hindi nakikita. Doon tayo sa magagawa ng Diyos sa atin. Kapag ang nagwo-worry tayo na nagwo-worry at hindi natin idinadalangin ito sa Diyos, ay madidepress ka, magkakasakit ka, mababawasan nga yung buhay mo, sabi ng Panginoon. Kaya, lahat ng worries nyo, ibigay nyo sa Diyos. Ibigay nyo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi rito, tingnan ninyo, kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, sabi rito, kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa inyo? Kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila, yung mga halaman. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo, na sa parang na buhay ngayon at kinabukasan igagatong sa kalan, kayo pa kaya, kay liit na mga pananampalataya sa Kanya, kahit huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin o iinumin. Huwag na kayong mangamba. Yun ang nais ng Panginoon. Huwag kayong mangamba. Kasi, kakakain lang ng ibang tao, ibang Pilipino, tanghalian. Mamamroblema na, kakakain lang. Ano kayang hapunan namin ngayon? Naging rule na nila yung 3 times a day eh. Although sa Pilipinas, ganun tayo, di ba? Hindi tulad ng ibang bansa. Sa ibang bansa, pag nakakain na ng dinner, o minsan 5 o'clock, nakakain na, busog na yun. Mostly, ang kinakain lang dito nasa lugar kasi ako ng Amerika, ang kinakain lang dito, mostly, ay yung mga tao, yung breakfast. Minsan lunch, snack lang yan. Tapos sa dinner, pag uwi nila from work, bibili lang ng ano yan, yung kahit maliit na burrito, yung mga ganyan, kakainin. Wala nang luto-lutong ano. O kaya tinapay. Ako, ang kinakain ko ngayon ay air fryer lang ako ng yung salmon, tsaka gulay, konti, tsaka buto ng kalabasa na wala nang balat, yung ano. Nakain ko yun. Minsan, konting brown rice. Hindi pang piyesta. Yun lang. Minsan tinapay lang. Skyflex. Tutulog na ako nun. Yun na. Hindi ko na hinahanap yung nung nasa Pilipinas na, tawagin mo yun si naglalaro pa ng basketball. Tawagin mo, basta kakain na. Ganun, di ba? Although masaya yun, pero paano kung wala na? Wala nang bawat isa sa inyo. Nagkalayo-layo na kayo, di ba? Magpapamilya. So dito, ang sinasabi ng Panginoon dito ay, huwag kayong mag-alala kung anong kakainin ninyo, dadamitin ninyo. Huwag kayong mag-worry dyan. Why? Dahil God will provide. Yung worry ay lack of faith yan. Minsan, nagwo-worry tayo sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, nagiging tapat pa ba sa inyo? Before you say something against your wife or husband, why don't you bend your knee and ask God in prayer? Because God can change the heart, even yung heart ng mga matitigas na puso ng tao. Kaya sabi ng Panginoon dito, kahit huwag kayong labis na mag-isip. Lucas 12:29, kahit huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Jesus said, just like sinabi niya
Please, don't worry. Ang mga bagay na itong pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Yung mga bagay na yan. Kaya they keep on stealing money. Ang mga bagay na itong pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos, alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. See? Before, you will get yung mga bagay na yon ay pagharian muna kayo ng Diyos. Para pag binuhos ng Diyos ang blessing niya sa inyo, you know how to handle it. Hindi lalaki ang ulo ninyo. At tulad ng mayaman na yon, nasasabihin, magpapahinga na ako sa sarili ko, marami na akong pera, marami na akong ari-arian. At nagsalita ang Diyos sa kanya, hangal. Sa gabi ring ito, kukunin ang kaluluwa mo. Mamamatay ka na, ibig sabihin. Kaya, sinabi ng Panginoon, huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito na pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Subalit, ito ang tinatawag na isang susi na pagharian muna pala dapat tayo ng Diyos. Pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. Pag sinabing pagharian ng Diyos, siya ang ating King. Tayo yung mga pinaghaharian niya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ayun naman pala eh. After we receive God through our Lord Jesus Christ, at yung tinatawag na blessing na ito na sapat sa atin upang hindi tayo magkulang, ay ibibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. Why don't you try that? Not only try, do it, because this is the Word of God. Have faith in Christ, pagharian kayo ng Diyos, at ang mga bagay na ito ay idadagdag na lamang sa inyo. Di ba may sinabi ang Panginoon na kalimitan nating sinasabi rin ito? Nasabi, unahin ang kaharian ng Diyos. Malinaw, ang sabi rito. Tingnan nyo rito sa Matthew chapter 6 verse 33. Etong sabi ng Panginoon, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Tulad yan sinabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God. And ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ngunit higit sa lahat ay, tulad ng binasa natin, Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Matthew chapter 6 verse 33 in New King James Version, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. All these things. Yung things na ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi things of this world. Things na kailangan mo para mabuhay ka. At para ang kasaganaan ay dumaloy sa iyo.
at sa mga pamilya mo. But first and most important, ang sabi ng Panginoon, but first and most importantly, seek. Meaning, seek is aim at, strive after. Aim at, strive after. Seek His kingdom and His righteousness. Lahat ng mga tama at attitude at character of God ay kinakailangan na maunawaan natin at isapamuhay natin at gawin natin sa ating paglakad sa mundong ito, sa pamumuhay natin. And all these things will be given to you, especially yung eternal life. Tandaan ninyo, si Jesus Christ, bagamat mayaman, ay naging mahirap para saan? Nagkaroon ba ng pag-aari ang Panginoon dito? Sa mundo nung siya'y nagministeryo? Nung siya'y 30 taon at nag-ministry siya ng 3.5 years? Meron ba siyang bangka, sariling bangka? Di ba nakikitulog lang siya sa bangka? May sarili ba siyang bahay? Di ba doon siya sa bangka natutulog? Merong mga tao na binibigyan siya ng isang lugar. Isipin niyo, wala pagkabata ang Panginoon. Saan siya? Sanggol pa lang siya, inilagay sa pasabsaban. Pagkatapos, sinabi nga ng Panginoon, yung mga soro, yung mga asong gubat, may mga lungga na natutulog, samantalang anak ng tao ay wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo, wala siyang pag-aari kahit ano dito sa mundo. Dahil ang kanyang pag-aari, although pag-aari niya ang mundo, siya ang may lalang ng mundo, ay iniwan niya lahat sa kalangitan. Ang glory niya. Nagpakumbaba siya rito upang tayo ay ligtas. Kaya makikita ninyo mga kapatid, yung mga hari, namamatay sila saan? Sa magagandang higaan. Balot ng silver or gold. At yung mga kumot nila ay mga magaganda ang design. May mga perlas pa yan. Doon namamatay ang mga kings na mga panahon na yun. Tulad nila, example, na yung mga sinaunang tao, halimbawa, si Alexander the Great, nagkasakit siya sa Babylon, nilagay siya sa isang higaan, at maganda higaan as king. Pinarangalan siya. Samantalang ang Panginoon sa Kristo saan namatay? Sa krus ng Kalbaryo. Sa cross, doon siya namatay. Hindi sa bed as king. Doon siya namatay as like a slave. Tulad ng kasalanan, naging kasalanan siya upang tayo ay mapalaya sa kasalanan at sa kautusan. Mga kaibigan, mga kapatid, si Jesus ang pag-asa natin. Sa bansa natin, sa pamilya natin, sa buhay natin, sa karir natin. Tandaan ninyo, ang lifespan natin sa mundo ay napakaigsi. Kausap ko ngayon, maaring sa susunod na araw ay wala na kayo sa mundo o ako wala na rin sa mundo. Ang aking nais ipaalam sa inyo na may buhay na walang hanggan na nakalaan sa lahat na magtitiwala sa Kanya. Huwag nating ilagay ang ating pag-asa sa mundong ito na alam natin na darating ang araw ay mawawala rin ang mundong ito kasama ng araw at mga ibang mga bituin at mayroong matinding daluyong ng ingay pag nangyari yun. Subalit meron tayong tahanan
na ang sabi nga ng Panginoon na ipinaghanda sa atin, Juan 14, John chapter 14, beginning verse 1. Kaya, ang gawin natin ay makontento tayo. Kung anong meron tayo, ay magkaroon tayo ng contentment. Kung nagtatrabaho ka, nakakaipon ka, never said in your heart na marami ka ng pang-retirement. Baka hindi ka umabot sa araw na yon na na iniisip mo. Na magagamit mo yun. Think about the promise of God sa atin na salvation at buhay na walang hanggan. Marami po salamat. Muli, itong inyong kapatid, si Brother John ng kayo kay Pananampalataya Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen.